Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with Laverne Ducot. It's 7:30 in the evening every Tuesday. Tayo po ay nakakasama ninyo at maraming salamat po for joining me once again tonight at sa tulong po at sa biyaya ng ating Panginoon tayo po ay mapagpala sa ating mga gagawin sa loob ng medyo ilang minuto o maraming minuto tayo po ay matuto sa ating mga pag-uusapan. Dito po yan sa ating Bible Study Online. And maraming salamat sa awiting ating napakinggan. Yan po ay pinamagatang Basta Pasko. Taken from the album Basta Pasko. Mismo yun ang title ng ating album na napakinggan. Of course, mula po yan sa panulat ni Miss Hazel Susan Alvarez, ang aking ninang. At collaboration po nila ito ni Mr. Junzi Marcelo. Napakagandang awitin na kung saan ay binabanggit yung mga paborito nating pagkain kapag sumasapit ang Pasko. At yan po ay napakinggan ninyo. Siyempre pa dito lang yan sa Solution with Laverne Ducot. At binabati ko po lahat na ating mga kaibigan. Saan po kayong dako naroroon sa gabi pong ito. Medyo maulan dito sa Las Piñas. Nararamdaman na po namin ang ulan at dalayan ko po na kayo po ay ingatan ng Panginoon sa inyong pag-uwi kung kayo po ay nasa labas pa ng inyong mga tahanan. At sinasamahan kami nanonood via sa inyong mga cellphone. Well, thank you once again at salamat po dahil kayo po ay kasama namin. At nitong nakalipas sa Tuesday, hindi po tayo nagsama-sama kaya naman miss ko na po kayo. Ako po ba ay na-miss nyo? Hindi ko na alamin ang sagot, basta ang importante na miss ko po kayo. At salamat po once again for joining me tonight at tawagin na po inyong mga kaibigan, mga ka-churchmate at mga kapamilya at salo-salo po tayo sa mensahe ng Ebanghelyo. Dito yan sa Solution with Laverne Ducot and nais po namin ipag-imbita rin at please pray with us and for us because come November 10, 2024 ay meron po kaming gawain at atin po ipagdiriwang ang kalahating dekada ng katapatan, kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating pong ministeryo, ang Solution Grace Church. Yes, kami po ay papunta na sa ikalimang taon at amin po ipagdiriwang ang katapatan, pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin on November 10, 2024. At sa araw pong ito, magkakaroon tayong dalawang service at sa umaga, of course, alas 9:30. At kung kayo naman po ay gusto nyo makipagkasiyahan sa amin, ipagdiwang natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating sambahan, sa Solution Grace Church, you may join us at 3:30 in the afternoon. So, sabihan nyo lang po kami, message us nang sa gayon ay hindi tayo nagkakagulatan at sama-sama po natin ipagdiwang ang kabutihan, ang biyaya ng Panginoon sa Solution Grace Church. And gusto ko rin pong ipag-anyaya this coming Saturday, October 26. Ay gusto ko muna ipagpasalamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya at ginamit po ang mga kapatid natin, sila Sister Sally at Brother Joel Rayo. At tayo po nagkaroon ng pagkakataon para makapag-minister sa ating mga kaibigan sa Seed of Faith United Methodist Church. Yan po sa isang napakagandang programa nila na kung saan ako po ay kanila pong guest speaker this coming Saturday. This is Quest for Truth. Yes, Quest for Truth this coming Saturday. Salamat kay Kuya Freddy Ronimo and of course ang senior pastor po ng Seed of Faith United Methodist Church, si Pastor Jesse. See you po on Saturday mga kapatid. At sobrang excited na po ako para alamin natin, imbestigahan natin yung katotohanan. This is Quest for Truth. Yes, ito po isang maganda pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. And the following day, which is October 27, ito naman po ay pagdiriwang po ng ika-32 taon ng Gospel of Grace and Truth Christian Church. Nandun din po tayo para makipagdiwang sa kanila at ako po ay naimbitahan bilang kanilang bisitang tagapagsalita. So, mga kaibigan natin sa Gospel of Truth, Gospel of Grace and Truth, I should say, Christian Church, happy 32nd anniversary. At binabati natin lahat na ating mga kaibigan na kasama natin ngayon at alam kong sila po ay ka-jamming natin dito yan sa Solution with Laverne Ducot. At kaway-kaway sa mga kaibigan natin kung kayo po ay first time na napadako dito sa ating gawain. Please give us feedback kung kayo po ay first time namin kasama dito at ilagay sa ating comment section hashtag first time or hashtag first timer at
Sabihin na rin, sino bang nag-invite po sa inyo? Nang sa gayon ay mapasalamatan naman po natin na kapatid na yan na ginamit ng Panginoon para makasama namin kayo tonight. At yun na nga, ang dami po natin mga ipagpapasalamat sa Panginoon. At ngayong gabi pong ito, tatalakayin natin, alamin natin, ano ba yung doktrinang tinatayuan ng ating Bible study? Ano ba yung doktrinang tinatayuan ng inyong Bible study leader? Of course, myself. Ano ba ang pinag-uusapan natin? Because I believe that doctrine really matters. And sa atin pong pagpapatuloy, ay narito po muna yung ating question for today or tonight at ibigay po inyong mga kasagutan. So, this is our question for tonight. At pwede nyo pong ilagay ang inyong mga saloobin, ang inyong mga damdamin. Does doctrine really matter? Yes or no? Does doctrine really matter? Talaga po bang mahalaga na bilang mananampalataya ay alam natin yung doktrina ng ating pinaniniwalaan, pinag-aaralan, tinatayuan? So, ibigay na po inyong mga kasagutan sa atin pong pagkapatuloy ng Bible study. Of course, dito lang yan sa inyong programang At nagpapatuloy po tayo dito yan sa ating Bible Study Online. And once again, welcome po sa Solution with Laverne Ducot. Tayo rin po ay napapanood sa ating YouTube channel. Magkakaroon po tayo ng replay. But for now, kayo po ay nakatune in sa ating Facebook page. At please po, paki-share. Kung kayo po ay naniniwala, napapagpala ang ating programa, ay kagalahan ko po na malaman na kayo po ay kaagapay namin ng sa gayon. Mas maraming tao po na naabot na ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan ng sa gayon bilang mananampalataya, hindi po tayo nangangapa sa dilim. Sabi nga po ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. And that's why, nag-decision po kami ng ating pamilya, ng ating ministeryo, na every Tuesday night at 7:30, magkakaroon po tayo ng Bible study online. At ngayon pong gabing ito, kagalahan ko pong ibahagi sa inyo ano ba talaga ang tinatayuan na pinapaniwalaan na doktrina ng ating programa. Nang sa gayon ay maging malinaw po ito sa atin dahil meron pong ilang mga kapatid natin sa Panginoon ang babalitaan natin na meron daw tayong tinuturo na ganito na hindi naman natin tinuturo. So, ngayong gabi po, mainam na ibahagi natin, i-share po natin ating gawain ng sa gayon ay kung ano man po yung mga haka-haka na iba natin mga kapatid na hindi naman po talaga tahasan at tuwirang nakikinig at nanonood sa ating programa ay nabibigyan po ng maling pagbabalita sa ibang tao. So dito po ililinawin natin ang lahat. Ilan po sa mga tatalakayin natin about salvation, ito po ba'y nawawala? Ano ba ang pinagkukunan natin ng ating mga tinuturo? At ilan po yan sa mga tatalakayin natin ngayong gabing ito. So once again, sa atin pong pagpapatuloy, I would like to give you itong ating question for tonight at gusto ko pong sumagot po kayo. Yan. So, does doctrine really matter? What do you think? Does doctrine really matter? At gusto ko muna batiin po lahat ng ating mga kaibigan. Of course, maraming salamat kay Sister Cecil Descalzo. Good evening din po sa inyo. Of course, nandyan din sila. Yan. Happy anniversary kay Ma'am Ellen Mateo Losito at sa kanyang hubby, si Kuya Bricky Losito. Hello, good evening po sa inyo. Blessed evening po, sabi ni Sister Lindan Makaraig. And first time, sabi ni Sister Nanita Guanyo, hello, kumusta po kayo? Sino pong nag-invite po sa inyo? Gusto nating malaman at salamat po sa taong ginamit ng Panginoon. At salamat kay Sister Mary Ann Ordonio Punsalan mula sa Hong Kong. Uy, kumusta ka na, Mary Ann? Long time no see. Pero alam ko nanonood si Sister Mary Ann kapag replay natin. And of course, salamat din. At blessed evening po kay Sister Lani, Marvin, Mariel. Nandyan din sila Sister Andeng San Andres na malapit ng mga anak. At pinagpipray natin ang iyong safe delivery. Amen. Sister Rosemary Casoko at Sister Morena Lagisma Silapan. Sister Gigi Cristobal Mendoza. Hope to see you this coming Saturday, kapatid. Maraming salamat po. That tonight kasama namin kayo at nakiki-jamming with us at pinag-uusapan po natin ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Of course, good evening and see you on the 10th of November, si Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. At binabati rin po natin si once again, Sister Cecil
Descalzo. Ang nag-invite sa kanya, mami, si Pastor Willie. Talaga naman. Maraming salamat talaga naman pong kaagapay natin si Pastor Willie. Makakasama natin, I believe, on the 10th of November, which is of course ang ating anniversary Sunday, ang ating anniversary celebration. And Sister Nika Encarnacion, hello sa iyo at sa iyong hubby, si Kuya Jason. Good evening po sa inyo dyan. At inabati natin, sino pa ba? Sister Becky Amber Nidea, blessed evening din po sa inyo. Sister Zally B. Reyes, blessed Tuesday evening mga kabiyaya. At Sister MZ Burke Arteta. Kung sana po tama ang pagkakabigkas ko ng inyong apelido. And first time din, Sister Nenita Guanyo. Wow, thank you so much sa inyo po at salamat sa Panginoon. Yun. Mamaya, magbabatian pa po tayo at pagpatuloy na po natin ating mga pag-uusapan. Alam nyo, nakakatuwa po ang Panginoon dahil bilang mga mananampalataya, hindi niya tayo hinahayaan, pinababayaan. Kapag nasa atin ang banal na Espiritu, siya po ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. At ipapaalala po yung mga bagay na ating marahil nakakaligtaan. Salamat sa Panginoon. Ito po ay pinapatotohanan sa atin ng John chapter 14, verses 26 till 27. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Verse 27. Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, bakit po kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mabahala, huwag kayong mabagabag, dahil ang banal na Espiritu ay actually iniwan na po niya sa atin. At ang banal na Espiritu ng Diyos ay sumasa atin na sa ating born again spirit. Amen. So kapag nasa atin po ang banal na Espiritu, pwede po tayo magtanong sa banal na Espiritu. Kasi po hindi po kalooban ng Diyos na kapag tayo po ay nagsisimba o nagba-Bible study at ito pinagbibigay ng takot sa atin, ayaw po ng Diyos yun. Dahil basically, ang sabi po ng Biblia, ang espiritu ng takot ay hindi nagmumula sa Diyos. Galing po sa kalaban yan. So, pwede tayong magtanong sa Holy Spirit because He will teach you all things. Gaya na binasa natin kanina in John 14, verse 26. And He will bring to your remembrance, sabi pa nung talata, all the things that I have said to you. Sino po nagsasalita dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So, gaya po na tinalaki natin last Sunday in Jeremiah 23, na kapag tama po yung mensahe binibigay sa inyo ng yung mga pastor, because sabi doon, I will give you shepherds. Tayo po yung mga pastor. Ako po, pastor ako, considered ako under shepherd. Ang chief shepherd po natin ang Panginoong Jesus. So, ano pong trabaho ng under shepherd, mga pastor? Nagpapakain sa kanyang mga tupa na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. And three things ang mararanasan po ng mga tupa na kumakain ng tunay na salita ng Panginoon. Number one, sabi ng Jeremiah 23, mapapawi na po yung kanilang takot. Praise God. Ikalawa, sila po ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon para ma-depress o ma-discourage. Amen. Kapag napapakinggan ang salita ng Panginoon. Ikatlo, nor shall they be lacking. Hindi raw din po sila pagkukulangin. Amen. So ito po ang trabaho ng pastor. Now, ang pastor, kung nagpapakain po siya, saan siya kumukuha ng kanyang ipinapakain sa kanyang flock na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos? Well, sa atin po dito sa ating programa, gaya po na akin laging sinasabi, since ang ating pong programa ay Solution with Laverne Duco, tayo po ay nagbibigay ng solusyon sa ating mga katanungan. Siyempre pa, walang iba kundi mismo sa salita ng ating Panginoon. At ito po ay mismong tayo po ay in agreement with the Word of God because I believe that ito lang amang pong salita ng Panginoon ang pinaka at ultimong dapat pinagkukunan natin ng kapahayagan para hindi po tayo nalilito, naliligaw at nagkakaroon po ng agam-agam sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaya nga po, sa atin po dito, ang mga pinag-uusapan, importante po na matukoy natin. Kasi kapag tama pong mensahe ng Ebanghelyo ang inyong tinatanggap, asahan po ninyo, meron kayong maayos, vertically speaking, nararamdaman niyo po ang inyong maayos
at masigla at malusog na pakikipag-ugnayan o relasyon sa ating Diyos. At gayon din po, kung vertically speaking, maayos po ang inyong relasyon sa Diyos dahil tama po yung mensahe at ebanghelyo yung inyong tinatanggap. Well, ano yung ebanghelyo na tinatanggap natin? Na wala na pong gera, wala nang gulo sa pagitan natin at ang ating Diyos because of what Jesus did on the cross. Romans chapter 5 verse 1. At ang magandang epekto nito, kung vertically speaking, maayos ang ating relasyon sa Diyos, ay nagiging maayos din po horizontally yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa-tao. Amen. Pero kapag mali po yung ating doktrinang pinapakinggan at tinatanggap, eventually magkakaroon po ito ng masamang epekto vertically sa Diyos. Natatakot ka pa rin, ang layo-layo ng puso mo sa Diyos, yung tipong pakiramdam mo, hindi mo na papapurihan ng Diyos, ang buhay mo ay talaga namang napakarumi, hindi ka aya-aya, kaya disappointed sa iyo ang Diyos. At kapag ganito po ang relasyon mo at pagkakilala mo sa Diyos vertically, naapektuhan din po horizontally yung inyong pakikipag-ugnayan sa inyong pamilya, sa inyong kapwa-tao, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, and even sa inyong mga churchmates. So talaga pong napaka-importante ng doktrina. And that's why tonight pinag-usapan natin at inaalam natin. Does doctrine really matter? So what do you think? Meron po mga sumagot dito? Yes. Well, the answer is yes. At ipagpapatuloy po natin. At ngayon pong gabing ito, gaya po na aking ipinangako kanina, gusto ko pong ipaalam sa inyo at nang sa gayon maging malinaw po sa atin ano ba talaga ang pinaniniwalaan ng solution with Laverne Ducot. Kasi kapag mali po yung ating doktrinang pinapanghawakan, pinapaniwalaan at tinatayuan at sinasapamuhay, makaka-apekto po ito sa inyong pamumuhay sa bawat araw. Amen. So once and for all, pag-usapan na po natin at talakayin natin kung ano po ba ang pinangahawakan natin dito sa ating programa. So Solution with Laverne Ducot firmly believes that the Bible is inspired by God and that's why the Bible is the Word of God. So tayo po naniniwala that the Bible is not just a piece of literature. Kasi may mga nagtuturo po sa ngayon, sabi nila it's just a piece of literature. No, it doesn't contain the Word of God. But the Bible is the Word of God itself. Dapat po malinaw po ito sa atin. Ulitin ko po the Bible is not just a piece of literature or it does not contain the Word of God, but the Bible is the Word of God. Amen. Once again, let me give you 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Number 2, Solution with Laverne Ducot firmly believes that the Bible is infallible or incapable of error. Ang Biblia po ang salita na ating Panginoon ay hindi po maaring magkamali dahil ito po ang ating saligan sa ating pagtuturo. Kaya nga po, kung nagkakamali ang Biblia at gagamitin mo para sa pagtuturo, yung tinuturuan mo maliligaw. Kaya po tinatayuan natin sa ating programa that the Bible is infallible or incapable of error. At ginagamit din po ito sa pagtatama sa mga maling katuruan, sa pagtutuwid sa lukong gawain, at sa pagsasanay para maituwid ang ating pamumuhay. Balikan po natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sa Mabuting Balita Biblia naman po natin basahin. Nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, tinutukoy po dito ang salita ng Panginoon, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So that's number 2, I should say, that the Bible is infallible or incapable of error. Number 3, Solution with Laverne Ducot, ang ating programa po, firmly believes that the Bible is inerrant or error-free because ang Biblia po, it is complete, authoritative, sufficient, effective, active, and the only standard of truth. According to Deuteronomy 29 verse 29, the secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So may mga misteryo sa Biblia na hindi para sa atin, para sa Diyos, hindi na po natin dapat ginagalaw yun. Pero yung mga bagay na inireveal sa atin ng Diyos, dapat po nating inaalam at pinag-aaralan. Kaya nga po dapat talaga regular yung ating Bible study. So ito po mismo ang sabi ng Panginoon sa atin. Sundan po natin ang Proverbs chapter 30 verse 5. Every word of God is pure. He is a shield to those who put the trust in Him. So, number 3, we believe, ang ating pong programa and myself firmly believes that the Bible is inerrant or error-free.
Sa Tagalog, wala po itong kamalian. Wala kang matatagpo ang mali sa salita ng Panginoon. Amen. I pray na ito po ay maging malinaw po sa atin. Para hindi po yung iba kasi gumagawa ng mga kwento na ganito ro po yung ating pinapaniwalaan, ganito ro po. Ang nakakalungkot nga, hindi ko sila nakikita nagba-Bible study sa ating programa. Sana pinapanood po yung buong kapahayagan na ating pag-aaral sa ating programa. Pero ganun po talaga. Wala po kayo alalahanin. Hindi naman po ako nagagalit sa kanila o nagtatampo sa kanila. It's just but natural na nangyayari po talaga ito. But praise God, dalayan ko po na kayo ay nanonood sa ngayon para na hihimay-himay po ninyo. Ano bang pinapaniwalaan? Ano bang itinuturo ng Solution with Laverne Ducot? Now, alamin naman po natin ang usapin ugnay sa ating kaligtasan. At bilang mga mananampalataya, dito po sa ating church, sa Solution Grace Church, sinasabi ko po sa aming mga miyembro na karapatan po nilang tanungin ako bilang kanilang pastor. Bilang miyembro, bilang bahagi ng sambahan, karapatan talaga na bawat miyembro na alamin nila at tanungin nila ang kanilang pastor, ano ba ang paniniwala nyo ugnay sa iba't ibang mga bagay. And in this case, pag-usapan natin, ano ba ang pinaniniwalaan ng inyong lingkod ugnay sa kaligtasan. Ito po ba ay pinapaniwalaan ba natin? Ito po ba ay nakamit natin dahil sa ating mga gawa? Or sa English, by works? O ito po ba ay nakamit natin sa biyaya na may kasamang gawa? Grace plus works. Or ikatlo, ito po ba ay pinapaniwalaan natin na sadyang purong biyaya lang, walang gawa? Now, ang atin pong pinangahawakan ay tayo po ay sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia na at kaligtasan na atin pong nakamit ay isang kaloob. So pag sinabing kaloob, may nagbigay. Hindi po nagmula sa atin. Pag sinabing may nagbigay, wala tayong kinalaman. Wala tayong iniambag. So malinaw po kasi na sinasabi ng Biblia na atin po nakamit ang kaligtasan sa pamamagitan po ng biyaya sa atin ng Panginoong Diyos. So sadyang wala po tayong iniambag kasi meron pong nagbigay. Ang atin lamang pong bahagi dito, kapag may nagbigay, una sa lahat, paniwalaan. And then, tanggapin at i-enjoy ang kaloob na ito na kaligtasan mula sa ating mapagmahal na Diyos. So ito po ay wala tayong iniambag. Malinaw na ito po ay isang kaloob. Hindi po natin pinagtrabahuhan. Kaya naman, wala po tayong maipagmamayabang. Amen. Ephesians chapter 2, verses 8 till 9. Ito po ay malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na kung saan ang ating pong programa, ang inyong pong lingkod ay sumasang-ayon sa katuroang ito. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. So, pag gift, sa wikang Griego ay charis. Sa Tagalog, kaloob. Ano po bang ginagawa natin sa kaloob or gift or regalo or charis? Siyempre, una, pag meron nagbigay sa iyo ng regalo, hindi sa iyo nagmula ayon. May ibang nagbigay. Anong gagawin natin? Gaya na sinabi ko kanina, una, paniwalaan mo. Akin po ba yan? Ikalawa, ba'y tanggapin mo para magbigay po ito ng kagalahan sa nagbibigay. At ikatlo, gamitin mo, enjoy mo yung regalong yun. At kapag ginagamit po ninyo ang regalong binigay sa inyo, ang isa po sa pinakamasaya dito yung nagbigay. And in this case, sa konteksto na ating pinag-usapan, ang natutuwa po ang nagbigay, walang iba kundi ang Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, ang ating pong kaligtasan ay sa pamagitan po ng biyaya, walang kasamang gawa. Amen and amen. Hindi po sinasabi ng Biblia na tayo po ay niligtas o sinalba ng biyaya. And then, yung biyayang ito, na ating nakamit mula sa Diyos, ang siyang mag-empower sa atin to fulfill the law. Wala pong ganun sinasabi ang Biblia. At meron din po nagsasabi na ibang mga sambahan na dapat nating pagpatuloy sa katuparan ng kautusan para mapanatili ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi po. Sabi po ng Acts 13:39, and by Him, yung Him po dito, referring to Jesus, everyone who believes is justified or made righteous. See? Hindi po tayo pinaging matuwid ng Diyos sa atin pong pagtalima sa kautusan. Hindi po. It's just by putting your faith in Christ and His finished work on the cross. And by Him, everyone who believes is justified or once again, made righteous from all things from which you could not be justified or made righteous by the law of Moses.
Praise God, napakalinaw po na sinasabi ng talatang ito. Basahin natin sa Magandang Balita Biblia. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, yung Kanya po dito, muli po ay sa ating Panginoon Hesukristo ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo na sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. So I pray na naging malinaw po sa atin ang mga talatang o ang talatang ating binasa. Amen and amen. So what is the right doctrine about salvation? Well, basically, kung ano po yung sinasabi ng Ephesians chapter 2, verses 8 till 9. For by grace we have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, meron pa ako narinig, sabi nila, okay, sabi ng iba, wala na tayong dapat gawin pa. Dapat gumagawa ka pa rin ng mabuti para mapanatili ang kaligtasan. Wala pong ganun sinasabi ang Biblia. Anong sinasabi ng verse 10? Well, ang sinasabi po ng verse 10, tayo po mga mananampalataya, mga ligtas na, nagiging kalikasan na po natin ang paggawa ng kabutihan. Hindi para ma-maintain na yung ating kaligtasan because ito po ay bunga ng ating kaligtasan. Nabasahin natin Ephesians chapter 2 verse 10. For we, yung we po dito ay mananampalataya. Kung kayo po ay isang born-again Christian, tinanggap ang Panginoon Hesukristo, ikaw yung we dito. Kasama ka sa we dito. For we are God's workmanship or obra maestra. Amen. Or masterpiece. Created in Christ Jesus for what? For good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So ito po ay nagiging kalikasan na natin bilang mga mananampalataya. So gumagawa tayo ng kabutihan, hindi para ma-maintain yung ating kaligtasan. Wala pong ganun sinasabi ang Biblia. Gumagawa ka ng kabutihan, ito po ay patunay, patotoo, na ikaw ay ligtas na. So malalaman ng isang tao kung siya ay tunay na ligtas, kung ang kanya pong kalikasan ay sa paggawa ng kabutihan. Of course, may mga pagkakataong bumabagsak tayo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero kapag nakakagawa po tayo ng mga bagay na ito, hindi po masarap sa pakiramdam. Pero wag po niyong tatanggapin yung sense of guilt and condemnation. Wala pong dapat gano'n sa Panginoon. Now, kapag nararanasan natin ang paggawa ng mali, nagkakapag-desisyon tayo ng hindi tama, at nagkakasala po tayo, ang dapat po nating attitude ay tumatayo tayo. Hindi natin hinuhusgahan ang ating mga sarili. Tumatayo tayo dahil hindi na po ito ating kalikasan sa paggawa ng mali, sa mga paggawa ng kasalanan, hindi po tumatayo tayo. Ang kalikasan na natin, ginagawa po yung tama bilang patunay at patotoo na ikaw ay ligtas na. Amen and amen. So, sundan naman po natin ang usapin tungkol po sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ba na ating tinanggap bilang kaloob mula sa Diyos, ito po ba ay sadyang mawawala? Alam niyo, kamakailan lamang, meron po ako nakita isang napakalaking gawain na isang napakalaking church at sila po ay nagkaroon ng anibersaryo at sabi ng kanilang pastor, purihin ang Diyos, tayo ay ligtas na. Pero sabi niya, maaring mawala ang inyong kaligtasan. Sabi ko, nakaka-nervyos to. Pwede daw mawala ang inyong kaligtasan. Now, ang question natin, talaga bang pwede pong mawala ang ating kaligtasan? Now, ang tanong natin, pwede ba? O ito po ba ay mananatili magpakailanman? Well, kung ito po ay, ang kaligtasan ay tayong may kagagawan, pwedeng mawala. Pero kung ito po ay galing sa Diyos, dahil siya po ang nagkaloob nito sa atin, hindi po ito pwedeng mawala. Amen to that. So, paano mawawala pong kaligtasan kung hindi naman ikaw ang may kagagawan? Amen. Na kung isa po kayo sa mga pastor na nagtuturo at binibigas po lagi ang John 3:16, pero naniniwala na sadyang pwedeng mawala ang kaligtasan, sana po hindi na natin ginagamit ang talatang ito. Ano bang sinasabi po ng John 3:16? And I believe halos lahat po sa atin, kabisado po ang talatang ito. Now, basahin po natin ang talatang ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Now, take note of these two words in this passage. Everlasting. Ano po ba ibig sabihin ng everlasting? Alamin natin in the original Greek. The word everlasting in Greek, it's aionios, which means without end. Walang katapusan. Never to cease. So, everlasting. Ito ba ibig sabihin ng everlasting? Yung second word natin ay life. Ano ibig sabihin ng life? In this passage, life is Zoe, the God kind of life. Life as God has in Himself. Ito po yung uri ng buhay na meron ang Diyos. Now, kapag tayo po, tinanggap natin, nanampalataya tayo kay Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ito po yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Everlasting, aionios, a life that never ceases.
And Zoe, the God kind of life. Wow, praise God. So ibig sabihin, sadyang hindi po mapapawi ang ating kaligtasan, hindi po ito mawawala. Kung atin pong salvation ay mawawala, sana ganito na lang po ang sinabi ng Diyos sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have temporal or temporary life. Now, hindi naman po ito malinaw ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa John 3:16. But, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So yung word na everlasting, that's aionios, never to end, never to cease, and life, Zoe, the God kind of life. Kasi kung mawawala po ang inyong kaligtasan, lumalabas na sinungaling ang Diyos. Hindi natin siya mapapanghawakan sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, hindi po matibay ang kanyang mga pangako. Kasi kung yan po ang katuruan ninyo na pwedeng mawala ang kaligtasan, wala tayong maasahan sa Diyos. Sabi niya sa Biblia, di ba? He is the same yesterday, today, and forever. Now, kung siya po ay nananatili noon, ngayon at magpakailanman, meron siyang pangako binitawan sa atin sa Hebrews 13:5, I will never leave you, nor forsake you. Now, kung ikaw isang mananampalataya at mawawala ang inyong kaligtasan, iniwan ka ng Diyos. At pinabayaan ka na ng Diyos. Yun po ibig sabihin nun. But, panghawakan natin, anong sabi ng Biblia? Meron ka ng everlasting aionios life. At Zoe, that's the life. So yung everlasting, it's aionios, never to end, never to cease. Life is Zoe life. Now, paano kung iiwanan ng Diyos? Paano mawawala po ito sa inyo? Dahil kaloob po ito sa inyo ng Diyos. So, tanggalin na po natin ang takot dahil ang takot po hindi nagmumula sa Diyos. Galing po iyan sa kalaban. Ang kalituhan din po ay galing sa kalaban. So, manampalataya po tayo. Bakit natin mapapanghawakan ng Diyos? Sa kanyang pangako. Because once again, He said in Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. And the word never, it's a double negative. Ibig sabihin dito, never, ever. So, ibig sabihin, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Amen. Kung bakit po napakahalaga ng doktrina ay dahil, gaya po ng sinabi ko kanina, kung maling katuruan po ang inyong pinapakinggan and eventually pinapaniwalaan, may masamang epekto po ito sa inyong pakikipagrelasyon vertically sa Diyos. Akala mo, galit pa rin siya sa iyo. At talaga man, lalayo ka sa Diyos. At kapag ganito po ang relasyon niyo sa Diyos, horizontally speaking, makaka-epekto rin po ito sa inyong mga kapwa-tao, sa inyong pamilya, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, sa inyong mga churchmates, sa inyong mga katrabaho. It's either ikaw ay mahirap pakisamahan at mahirap ka rin makisama sa ibang mga tao. Now, bilang mga mananampalataya, paniwalaan po natin. Tayo po ay kalugod-lugod na. Actually, hindi nga tama yung word na kalugod-lugod eh. Lubusang kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. That's the right word. Amen. Anong patunay po natin dito? Ephesians chapter 1 verse 6. To the praise of the glory of His grace by which He has made us accepted in the beloved. And the word accepted, I'm sure alam na po ito ng karamihan sa sumusunod po sa ating gawain. Now, let me give you this good news. Yung pong word dito na accepted, it's very weak sa kanyang translation sa English. Alam niyo po ba sa wikang Griego? It's karitu. Come on, say this with me, karitu. Which means, hindi ka lang basta accepted. Hindi ka lang basta favored. You are highly favored. Sa Tagalog, ay lubusan kang pinaboran. Lubusan kang katanggap-tanggap sa Diyos. Why? Now, this is the question. Bakit, Laverne? Bakit, Pastor? Because you are now in the beloved. In the beloved, referring to Jesus, the beloved, capital B. Alam niyo po kung ba't po kayo ay lubusang kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos at sadyang lubusang pinaburan because you are now in Christ Jesus, in the beloved. Now, the word in, I-N. Alam niyo po ibig sabihin ng I-N, in? It's a preposition of place. It tells you where you are, nasaan ka na ngayon, na kay Kristo Jesus. And what you are now the righteousness of God in Christ. Kaya po kayo ay kalugod-lugod because every time God looks at you, He sees you in Christ Jesus. So, imposible pong mainis at mabanas sa inyo ang Diyos. So, kung meron po kayong pinapaniwalaan na, nako, disappointed sa akin, Pastor, ang Diyos. Nako, ako po ay talaga namang kinakainisan ng Diyos dahil ang dami kong kabalbalan sa buhay. Kung kayo po ay tunay na mananampalataya, matuwa po kayo. Kaya nga po, good news ang Ebanghelyo because if God sees you in Christ, talaga pong highly favorite kayo. Amen. Alam niyo po ba sa
um, bagong tipan. 2 tao lamang po ang itinuring na highly favored or karito. Una, ang Birheng Maria. Ikalawa tayo po mga mananampalataya. Amen. We are karito because we are in the beloved. Now, kapag hindi po natin alam po ito, nagkakaroon tayo ng takot, ng duda sa ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga po, muli po sabi ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. And that's why you need to have a Bible study. Dapat po regular po ito. At dapat, inaalam din po natin kung tama yung Bible study na kinabibilangan po ninyo. Ngayon, ito po yung malaking responsibility sa aming mga pastor. Kasi dapat po tama yung aming itinuturo. Now, kapag kulang po ang isang Kristyano sa kapahayagan ng tunay na doktrina patungkol sa kaligtasan, talagang maiisahan po siya ng Diablo. Paano? Talagang wala po siyang kasiguruhan. Lagi siya natatakot, lagi siyang nababagabag, lagi po meron pong pangamba sa kanyang puso at hindi siya makapanalangin na maayos sa Diyos kasi feeling niya disappointed sa kanya ang Diyos. Now, kapag alam mo mali yung dati mo pinapaniwalaan, akala mo nababa na sa iyo ang Diyos, naiinis sa iyo ang Diyos, pero ang totoo, lugod na lugod sa iyo at lubusang kang pinaboran ng Diyos. Ano po ang magandang epekto nito? Lalo kang lumalapit sa Panginoon. Lalo kang nagpipray. Talaga namang hindi na po problema sa inyo ang pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil alam mong masayang nakikipaghuntahan sa iyo ang Diyos at masaya ka rin lumalapit lagi sa Kanya. Yun po ang magandang epekto kapag tama po ang doktrinang ating pinapakinggan. Amen. Now, gusto ko pong panghawakan ninyo na ang inyong pong kaligtasan ay hindi na po ito mawawala. Kasi kung pwede po itong paniwalaan po ninyo, pwede naman talaga. Pero ang katotohanan, hindi po ito mawawala talaga sa inyo. Kung kayo po tunay na mananampalataya, tinanggap po si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pero meron po kayong marahil sambahan na pinupuntahan, iba po yung itinuturo, alam niyo po, maiisahan kayo ng Diablo. Kasi kung nakasandig pa rin po sa maling katuruan o doktrina ang inyong pinapakinggan, alam niyo po, ligtas ang inyong spirito. Pero binabanatan ng inyong kaluluwa, binabanatan ng Diablo ang inyong kaluluwa. Alam niyo sinasabi ng Diablo, hindi makita madala sa langit, pero dahil mali ang inyong natututuhan, mali ang inyong doktrina, gagawin kong impyerno ang buhay mo sa lupa. Papayag po ba kayo na gayon ang nangyayari sa inyong buhay? Hindi dapat. Bilang mananampalataya, bilang isang Christian, you have to be a theologian. Dapat tama po yung ating doktrina at na pinag-aaralan. So ito po yung ating responsibility. Now, kung kayo po ay isa sa mga nakakatanggap ng mga katuruan, or every Sunday pag umaattend po kayo sa inyong church, lagi napupunan ng takot ang inyong puso, nako-condemn po kayo, panahon na po para tanungin po ninyo inyong mga sarili, am I hearing the true gospel of Jesus Christ? Am I having the right doctrine? Because doctrine really matters. Amen. Amen. So bilang pagtatapos, balikan na po natin ating question kanina. Does doctrine really matter? Marami na pong sumagot sa atin dito. And praise God. Alam niyo po, minabuti natin pag-usapan po ito dahil para po masundan natin ating mga pinag-uusapan. Now, ito po yung ating solution to answer our question for tonight. What you believe really matters because your perception about God will determine the quality of your relationship with Him, and this affects everything else. So kapag tama po ang inyong pinapakinggan because doctrine really matters, maganda pong epekto nito vertically sa ating Diyos. Pagpatuloy po natin. The quality of your relationship with your spouse, with your children, with the people around you, and the way you respond to your everyday challenges in life. Amen. So, napakahalaga po talaga na tama ang doktrina ng ating pinapakinggan at pinag-aaralan at tinatanggap. One last verse, 1 Timothy chapter 4, verse 16. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. So ako po bilang pastor, dapat maingat po ako sa doktrina ng aking ibinibigay sa inyo dahil pwede ko pong, kung mali po yung aking doktrina, pwede ko pong ikapahamak ito at ikakapahamak din po ng aking mga tinuturuan. Pero kung tamang doktrina akin pong pinaniniwalaan at tinuturo, ito po ay makakabuti, sasalba sa akin at sasalba rin po sa inyo. Maraming salamat po for joining me tonight at dalayan ko po na ito po ay nagbigay sa atin ng
kagaangan sa kalooban, napawi na yung pagdududa. At kung meron man pong mga taong iba ang sinasabi ugnay po sa ating programa, I pray na naging pagpapala po yung ating mga pinag-usapan tonight. And this time, I would like to invite you, kung kayo po ay first time na napadako sa ating programa at nakita nyo na ang sarap pala na maging isang Kristiyano, ang sarap pala na tanggapin ang mayamang biyaya at ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Na gusto niyo po bang matanggap po ito? Meron pong paanyaya ang Diyos sa inyo. Sabi ng kanyang salita in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, just pray this prayer with me. Pray after me. Kung ano po yung sasabihin ko, buksan po ninyo inyong mga bibig, kaalinsabi ng inyong puso, paniwalaan na ang ating Panginoon Jesucristo ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan, kayo po ay maliligtas. Pwede po ba yan? Sige po, sabihin niyo po ito. Nagmumula sa inyong puso, buksan ang inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, simula po sa gabing ito, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa iyong pagdurusa at kamatayan, pinawi na ang aking kasalanan. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kaloob na kaligtasan. Ito po'y aking tinatanggap bilang inyong regalo sa akin. At salamat po na ang kaligtasan ito ay hindi na mawawala dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa sumunod sa panalangin ito, tinanggap ang Panginoong Jesus, binuksan ang inyong mga labi, at tinanggap sa inyong puso, binuksan ang inyong puso, at naniwala na buhay ang ating Panginoong Jesucristo, kayo po ay ligtas na. At samahan po kami every Tuesday night at 7:30. Mag-aral po tayo. At kung kayo naman po ay naghahanap ng church, every Sunday at 9:30 in the morning, meron po tayong pananambahan dito po sa ating church. At pwede niyo po kaming samahan tuwing linggo at mag-aral po tayo, pag-usapan natin ang kabutihan ng Panginoon. And this time, I would like to pray for you. Kung kayo naman po isang mananampalataya na for the longest time, ay kada nakakapakinig kayo ng salita ng Panginoon, sabi niyo salita ng Panginoon yun, pero nagbibigay po ng takot sa inyo. Praise God, ngayon po nakita niyo na hindi pala galing sa Diyos ang takot. For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. So anything po na nagbibigay ng takot sa inyo, sabi ng Biblia, galing po iyan, hindi sa Diyos, sa kalaban ng Diyos. Ang binibigay po ng Diyos sa ating kapangyarihan, sa ating isipan, pagmamahal sa ating damdamin, at maayos na disposisyon sa ating kalooban. Amen and amen. So I would like to pray for you, kapatid. Aming Diyos, Aba, maraming salamat po sa kapatid namin ito. Nakasama namin ngayon na nagpapatuloy at tinaalam kung ano po ba ang kinatatayuan o tinatayuan ng ating programa. Salamat, O Diyos, dahil sa kaligtasan na hatid mo sa amin, na hindi po ito mapapawi o mapaparam o mawawala kailanman. Tulungan niyo po kami pagyamanin na aming isipan at kung ano man po yung mga takot, pagdududa at pangamba na sumisibol sa aming damdamin. Tinataboy po namin ito sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng iyong malinaw at makapangyarihan salita. Salamat po sa kapatid na ito na aming kasama. At salamat din po dahil sila po ay gagamitin mo para lalo pong ipakalat ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo na ang iyong salita ay nagbibigay ng kapangyarihan ng pagmamahal at ng maayos na disposisyon at hindi po takot sa aming kaluluwa. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po aming panalangin sa patamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Well, nagbabalik tayo dito po sa ating programa at hindi pa po tapos sa ating programa. Of course, mga kaibigan nating patuloy pong sinasamahan kami. Sinundan tayo kasi kanina nagkaroon tayo ng technical difficulties. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay babalik at natapos na rin po natin ating Bible study. But wag muna kayo aalis dahil gusto ko po kayo once again imbitahan on this October 26, this coming Saturday. Magkakaroon tayo ng gawain sa Santa Maria, Bulacan. Santa Maria, Bulacan nga ba yun? Sa Seed of Faith United Methodist Church mula po sa panguna ni Pastor Jesse. Maraming salamat, Pastor Jesse, and of course kay Kuya Freddy
Jeronimo. Salamat din sa ating mga kapatid na ginamit ng Panginoon, Sister Sally Rayo and Brother Joel Rayo. Maraming salamat po sa inyo. So, ako po panalangin ko ay alamin natin yung katotohanan, yung ating pag-iimbestiga sa katotohanan. Quest for Truth, yun po yung title ng ating gawain this coming October 26. At salamat po dahil tayo pinaimbitahan para mag-minister sa mga kapatid natin sa Bulacan. Yan. At bago tayo matapos, maraming salamat kay Sister Medi Remo. Siya nga pala, kung kayo po ay napapagpalat, naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po bang pakishare na ngayon yung ating gawain? Nang sa gayon ay maging tulong po tayo kasi marami kapatid natin, ang dami ko po napapanood na pananambahan talaga na ang kaligtasan daw ay nawawala. Naku, napaka-importanting doktrina po nito, mga kapatid. Kapag share nyo po yung ating gawain, I pray na gagamitin po ito sa makakapakinig para mapawi na po anuman pong takot, pangamba na meron sila sa puso nila. At dahil dito, marami pong tao, hindi na rin po pinag-uusapan ng rapture. Na kung ano po pa itong rapture, ay one of these days pag-usapan natin. One of the Tuesdays po, sa mga darating na panahon, ay tatalakayin natin. Of course, salamat kay Pastor Willie. Salamat sa kanyang pakikipag-agapay sa ating gawain. Alam po, isa si Pastor Willie sa ginagamit ng Panginoon para ipakalat ang gawain natin. So, thank you so much, Pastor Willie. Tiongson Laigo. Salamat din kay Brother Fidel Gabiola. Salamat po sa mayamang mensahe ng biyaya, Pastor Lupern. Maraming salamat din po sa inyo. Thank you po, Pastor. See you on Sunday. Sister Anding San Andres. See you. Happy 32nd anniversary sa mga kapatid natin sa Taytay and Gospel of Grace and Truth Christian Church. Happy anniversary. Masaya po dahil magkikita-kita na naman kami this coming Sunday. Yun. Ba't biglang nawala yung mga mensahe ko dito? Pwede mo may cellphone mo. Nawala eh. Nawala na naman yung... Hindi, baka bumalik tuma. Yan, ito na. Meron na. Thank you, man. Thank you po, Pastor. Sabi ni Brother Ariel Herrera, see you po on Sunday. Amen. Yun na. Putol na yung aking mga message dito. Pwede bang mahiram ng cellphone mo? May love? Aking may bahay. Papahiram ng kanyang cellphone. Balik na tayo. Salamat. Kasama ko dito si Kuya Aves eh. Tsaka si Ariane. Sabi ni Sister Gigi Cristobal Mendoza, thank you, Lord. Thank you, Pastor Laverne and Pastora Jo Maranang Puto. Salamat po sa inyo. Sabi ni Sister Lonila Bautista Buena Fe na makakasama natin, makikita natin on the 10th of November. Praise God for tonight's message. Thank you, Pastor Laverne Puto. You are carried too. Amen. Kayo rin po, you are carried too. Brother Andres Mendoza, amen and amen. Amen and amen. Sabi ni Sister Marisa Remo Paganpan, binabati rin natin. Salamat po for joining us tonight. Sister Linlan Makaraig. Nandyan din. Sino po ba? Sister Maylene Catalino Magadia from Qatar. Naku, maraming salamat po, Sister Maylene. Kumusta po kayo dyan? And binapabate ni Sister Yunila Bautista Buena Fe. Blessed evening daw kay Pastora Flora Evangelista Abaya. Kumusta na po kayo? Sister Amy Pascual, amen. Salamat po for joining us tonight. Marami pa eh. Naku, yun din. Nawala na rin. Ano ba yan? Anyway, siguro ganito talaga, no? Kapag sumasalga na yung, yung cellphone. Well, it's 29 minutes after 8. So muli po, amin po pasasalamat sa bawat isa. Tayo po ay kamakailan lang, we celebrated our 6th year anniversary ng Solution with Laverne Ducot. Please, once again, pray for us and with us. On the 10th of November naman po, we'll be celebrating our 5th year anniversary ng Solution Grace Church. Huwag po kayo malilito. Yung Solution Grace Church, it's our church. Yung Solution with Laverne Ducot, it's our ministry. Ito po yung ating Bible study online. Yung pong Solution with Laverne Ducot, we just celebrated our 6th year anniversary just last week. Yung church naman po natin, Solution Grace Church, will be celebrating its 5th year anniversary on November 10, 2024. Sunday po ito. So, kung kayo po ay kasama namin dito sa Manila at malapit lang po sa Las Piñas, please do join us. At meron po tayong pananabahan sa hapon, 3:30 in the afternoon. So, sa ngalan po na bumubuo na ating programa, of course, sa aking may bahay, si Mami Jo. Salamat sa ating technical director, si Kuya Aves, at isa po sa mga consultants ko, si Ate Yani. Kami po ay nagpapasalamat for joining us tonight. At nais ko iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved,
Ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!